Tingnan niyo kung gaano kagulo ang gobyerno natin ngayon. Ayan. Sige. Pasok. Pangulong Bongbong Marcos muli ang nagsabing hindi makikipagtulungan ang pamahalaan sa investigasyon ng ICC kaugnay sa drug war. Kasunod yan ng naunang pahayag ng Malacanang na hindi nila pipigilan ng Interpol kung aarestuhin ang dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang niya, si Maricel Halili. Hindi daw nila susuportahan pero hindi nila pipigilan na arestuhin. Ang klase yan. Tanga ka ba ka? Tanga ka ba ka? Marami akong pinatay. Ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Walang preno si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang harap-harapan niyang aminin sa House Quad Committee kahapon na dati na siyang pumapatay. Under oath si Duterte bago nagsalita sa pagdinig ng Kamara. Kaya ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan na ng Department of Justice kung pwedeng makasuhan si Duterte dahil sa mga sinabi niya sa Quadcom. All of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Wala kang alam. Nagsasagot-sagot ka pa na ganyan. Wala ka namang alam. Pati daw ng Pangulo na marami pa rin ang humihingi ng hustisya sa nangyaring extrajudicial killings. Oo, parang hustisya sa pagpatay ng mga tatay mo nung martial law. Nung war on drugs. Kaya kung si Duterte raw ang may gustong sumuko sa International Criminal Court, hindi raw siya pipigilan ng gobyerno. If I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Panahon pa ni Duterte nang kumala sa ICC ang Pilipinas. Kaya kahit si Pangulong Marcos... Kala niya totoo, gago. Kung nagsasabi mo na pinasaya lang kayo ni Duterte, sumakay naman kayo. Sino may sabi sa inyo pupunta si Duterte dyan? Ha? Sino may sabi sa inyo na magsasubmit si Duterte sa mga yan? Tuwan-tuwa naman kayo, kita ninyo, di lumabas ang katotohanan na talagang gusto nyong makulong lang si Duterte. Kinilig yung Malacanang. Di ba? Ay, kung gusto nyo talaga magpunta doon, wala kami magagawa. Pero hindi kami makikipag-cooperate. Basta kung gusto niya, paano yun kung ayaw niya na? Oh, naisahan kayo ni Duterte rito. Sabi sabi nga dito ni Joaquin Nino Ortega, naisahan kayo ni Duterte. Ipinakita ni Duterte na sabik talaga kayo na mawala siya, na makulong siya. Kasi kinikilig pa si Marcos eh. Kung marami siyang mga inamin doon. Hindi namin alam kung ano mga ibig sabihin no. Pero kung pupunta siya doon, walang problema, bahala siya. Basta hindi kami makikipagtulungan. Bobo, kung ako, sasabihin ko, I will not ask him, or I would suggest na huwag siyang pupunta doon. Kasi hindi naman na tayo member noon eh. So, I don't think that's a good idea. We have courts here in the Philippines. If these people... if this yung mga complainants dyan wants to file cases against him, we have courts here in the Philippines na pwedeng magano yan kasi gumagana naman ang korte natin sa Pilipinas. But I will not suggest na magpunta siya doon. Kung gusto niya magpunta doon, which I think hindi naman totoo yun, wag na lang. Mas mabuti pa dito na lang sa Pilipinas. Harapin na lang niya yung mga posibleng ikaso sa kanya dito sa Pilipinas kung meron man. Ganon, kinilig si Bongbong. Talagang alam niya, mawawalan na siya ng kalaban eh. Ulul. PRRD is a great tactician, is a master tactician. He's a chess player. By his move, makikita niya kung ano yung mga next moves mo at kaya niyang i-calculate kung anong mga moves pa yung mga susunod mong gagawin. Kaya pasensya ka, Bongbong, pero in-expose mo na naman yung sarili mo dito. Una, in-expose niya yung mga congressman na mayabang lang sa press con. This time, in-expose niya yung mga makabayad black na walang mga utak at walang mga alam sa batas. In-expose niya etong presidente natin na puta kilig na kilig, asim kilig, nung narinig na PRRD will submit himself to ICC. Tanga, sa tingin mo, papayag kami? Sa tingin mo, papayag yung mga anak niya
neck-neck mo. So Bongbong, it just means na talagang sanctioned mo itong nangyayari na tong pag-persecute sa mga Duterte para wala na kayong kalabang mga hayop kayo, mga wala na kayong kalaban kasi nga syempre galit si Duterte sa mga nagdodroga. Oh, kayo na magtuloy. Tapos, dati pang sinasabi na walang obligasyon ng gobyerno na makipagtulungan sa kanila. Pero ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ibang usapan daw kung idadaan ng ICC sa Interpol ang warrant. Dahil may Ayan yung sinasabi natin na considering na ito si Bersamin ay dating Supreme Court Justice, dapat ipagtanggol nito ni Bersamin yung korte sa Pilipinas. Dapat sinabi ni Bersamin dito na ICC is not an option, and if PRD wants to submit himself there, I'd rather suggest for him to submit himself here in the courts dito sa Pilipinas. So harapin niya yung kaso niya dito kung meron mang meron mang pwedeng ikaso sa kanya. Pwede na dito sa Pilipinas. Huwag na sa abroad because hindi naman tayo member dyan. And besides, our courts here in the Philippines are fully functional. O, lahat tayo rito gumagal. Si Leila de Lima, nakalaya pa nga eh. So, ibig sabihin, nagpo-function ang mga korte dito sa Pilipinas. Therefore, it is unnecessary na na gawin niya yan. So, hindi namin yan ipo-promote at hindi namin siniseryoso yan. walay tayong kasunduan. Kaya lang hindi eh. Yun talaga gusto nila eh. Tinik sa lalamunan ang mga Duterte sa kanila para maisakatuparan yung kanilang mga kalokohan sa bayan natin Pilipinas eh. Oh, well, sorry, pinaasa kayo ni Duterte. Kumbaga sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, sorry, I lied. At obligasyon sa kanila. Under our protocols, the Interpol could effectively request by red notice the local law enforcement agencies to effect the process. Nagbabalita mula sa frontline. Maris Kaya iyak kayo ngayon. Nako po. Matinding. Nako po, maraming salamat.